Kahapon may nakasagutan ako, kaya medyo emotional ako kahapon dun sa video ko kasi may nakasagutan ako na taga dito rin sa Dubai. Inatake niya ako personal. Tinawag niya akong stupid, tanga, ganyan. Tapos kabubuhan, katangahan niya, yung mga bukang bibig niya. Ako, ang response ko sa kanya, yung sa topic. Sa topic na, kasi ang Emirates Airline at ang Philippines magtatandem para sa turismo na magiging easy yung access, ganyan. Pero marami yung galing pa ako sa iyak kasi galing ako sa police na emotional kasi hindi ko matanggap sa sarili ko na tawagin akong tanga sa social media, na yung personal attack ba ang ginawa sa akin. Nilait pa ako na kesyo yung asawa ko apam, kaya daw ganito ako, na kinakahiya ko na yung pagiging Pilipino. Alam nyo, hindi ganun yun. Kasi kapag nakipag-argue ka about sa nangyayari sa Pilipinas, dapat doon ka lang sa topic. Huwag mo atakihin yung personal life ng tao o sabihan mong tanga. Dito sa Dubai, may rules na ganun. Hindi ka basta-basta pwedeng magsabi ng tanga, stupid, or murahin mo ang tao dito. Kung nasa Pilipinas lang, okay lang na murahin mo ko. Kunyari, nasa Pilipinas ka, yung comment ko, mali, tinawag mo akong bobo, okay lang yun. Nasa Pilipinas ka, accepted yun. Kasi iba ng rules sa atin. Pero kung nandito ka sa Dubai, iba. May rules dito na pwede kang makasuhan dahil sinabihan mong stupid yung tao or tanga, bobo, ganyan. Pwede kang makasuhan. Now, galing ako sa police, nag-explain ako sa police kung anong nangyari. Tapos, pinag-explain ako doon, sabi digital na, hindi na yung sabi pupunta ka ng presinto, ganyan, tapos magpa-file ka doon, masusulat ka, punta ka sa investigador, hindi ganito dito. Meron silang application sa mobile, tapos doon mo ipapasa lahat ng complaint mo, ita-translate, answer mo yung question, tapos ipapa-translate mo through Arabic yung mga evidence mo. Na-screenshot ko po lahat ang mga pinagsasabi niya. Nandun pa yung binalaan ko na siya. Sabi ko, nasa Dubai ka pala. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, sinandan ko pa sa kanya yung article 373 ng galing sa College News na yung insulting a person, na calling silly words, ganyan, blah blah blah, na merong kaukulang batas dito sa Dubai. Hindi siya naniwala, as in etong taong tumayabang to. Tinawag niya pa rin ako, pinoprovoke niya pa rin ako, sabi niya, mag-file ka ng complaint, sabi niya, shit ka naman, ganyan. Kung baga, ang hanap nito away ang hanap nito. Kasi ako, nag-explain ako about dun sa topic. Kasi may isang tao doon sa comment na nagsabi niya, the tanimbala is waving. Tapos nag-comment siya doon na gawa daw ng mga DDS yung mga tanimbala. Siyempre ako, hindi ako agree doon. And explain ko sa kanya, bakit DD shit kami, pero hindi kami bangag. Di ba gawain ng mga bangag yung mga yan, na nagtatanim ng bala, nagnanakaw. Siyempre, pambibili nila ng drugs. Ganyan. Tapos na siya doon, nagalit na siya doon. Doon siya nag-start na tawagin niya akong tanga, bobo, kabobohan, katangahan, ang sabi niya, explain siya. And bawat reply niya sa akin, screenshot ko lahat. Pero hindi ko siya matanggap kasi ako, sumusunod ako sa rules ng Dubai. 15 years kami dito, wala akong nakaaway. I keep my mouth shut na wag magsabi ng mga bad words. Naiyak ako. Mga bad words sa kapwa ko Pinoy dito. Pag meron akong hindi nagugustuhan, matahimik na lang ako. Hindi na ako nakikipag-away. I control my temper here in Dubai. I learned how to control my temper. Tapos,
all of a sudden may magsasabi sa akin na ganito, tanga. Hindi ako tanga. Siguro sa comment ko, medyo hindi ko na naliliwanagan or na iintindihan yung ibang explanation, tas magko-comment ako. Acceptable ko yon. Accepted ko yon na mali ako. Pero kung tatawagin mo akong tanga dito sa Dubai, hindi ako payag. Lalaban talaga ako. Kasi, Diyos ko, ako ang laki ng respeto ko sa kapwa Pilipino. Nakapag-asawa ako ng banyaga, hindi ako nagyabang, hindi ako mayabang na, oy, eto ako, ganyan-ganyan. Pag niyayabangan ako, I keep my silent na lang, keep quiet na lang ako. Kasi nga, ayoko magyabang. Kasi kung magyayabang ako, tangina naman. May yate kami. Ang asawa ko maganda ang trabaho. Ang laki ng kita ng asawa ko. Simula nung nagsama kami, kinasal kami, hindi niya ako pinapagtrabaho. Ayaw niya ako magtrabaho, alagaan ko na lang daw yung mga anak namin. Kahit na gusto ko magtrabaho. Graduate ako nag-aral ako dito sa Dubai. Sa Sabil. Nag-aral ako executive secretary. Although hindi ko siya natapos, e-office, HRM. Although hindi ko siya natapos, pero nag-aral ako. Nag-aral ako ng baking twice. Artist ako. I consider myself an artist. Painter ako. I consider it. Creative ako. Tapos, deserve ko ba yung tawagin akong tanga? Na hindi ko naman siya kilala because of my opinion in social media. Tatawagin niya akong tanga. Hindi ko deserve yun. Diba? Lahat tayo may opinion tayo. Lahat tayo may opinion. May karapatan tayong i-share ang opinion natin. Pero kailangan alam mo kung nasang bansa ka, kung ano ang batas ng bansang yon. Hindi yung magmumura ka lang sa kapwa mo, parehas kayong nasa bansang Dubai or somewhere else. Depende sa rules ng law. Depende sa law ng bansa yan. Nung nandito tayo sa Dubai, kaya chinek ko yung Facebook niya, nakita ko na nasa Dubai siya. So, winarningan ko siya, nasa Dubai ka pala. Sabi ko, tawagin mo pa akong tanga. Sabi ko, malalaman mo. Yun ang sinabi ko sa kanya. Ang ibang Pilipino kasi dito, ang aangas ba nila? Porque nandito sila sa Dubai, nagtatrabaho, akala nila, kaya na nilang kaya-kayanin yung mga kapwa Pilipino nila dito. Kaya nilang sabihin lahat ng gusto nilang sabihin, masasakit man o hindi. Alam niyo sa totoo lang, yayabang ng mga tao dito sa Dubai. Ang yayabang, kasi nga, ang inaano nila sa sarili nila, lahat sila vlogger, lahat sila entitled sa lahat. Yayabang ng mga tao dito. Dito sa Dubai, ang daming may-ere dito sa Dubai. Ako, nananahimik lang ako kasi ayoko yung gulo. Pero, eto, hindi ko siya deserve eh. Hindi ko deserve na tawagin akong tanganan dahil lang sa opinion ko. Dahil lang, kasi hindi naman kasiraan to sa Pilipinas. Yung sinabi kung hindi kasiraan to sa Pilipinas, yung sinabi kong hindi safe sa Pilipinas. Totoo naman, di naman safe talaga sa Pilipinas. May hold up. That's hold up, kidnap, pinapatay. 4 months old na baby, ginahasa ng adik na kapatid pa. May mga nare-rape, may mga binabaril na lang basta-basta. Safe ba? Tapos gusto mo sabihin sa mga foreigner na maganda ang Pilipinas, safe. Paano kung may mangyari na naman katulad nung dati na may na-rape na sa Boracay, na may nakidnap na vlogger na foreigner, tas pinatay na? Paano kung mangyari naman yon? Di ba kahihiyan yon? Na ang gobyerno natin walang ginagawang aksyon na isolve yung problema sa airport. I-solve muna yung problema sa airport bago mag-announce ng kung ano-ano na kaplastikan na lahat akala gusto nilang sabihin na maayos ang Pilipinas kahit na may mga problema. Gusto nung hayop na nandito sa Dubai, ganun ang gawin na kailangan puro magaganda lang ang sabihin para hindi masira ang Pilipinas. Excuse me, simula nung pinalitan ni BBM,
si PRD, nasira na ang Pilipinas. Biro mo, sinisira nga nila mismo si VP Sara. Ano pang gagawin natin do? Ano pa yung i-sugarcoat natin para yung turismo sa Pilipinas bumalik or maging maganda? Wala. Dahil mismong airport natin may problema. Huwag tayo magpaka-hypocrite. Kasi huwag tayo magkakapag-hypocrite. Kasi hindi tama na sabihin mo sa mga ibang banyaga na maayos ang Pilipinas kahit na hindi maayos. Biri mo, ang Australian Embassy. Ang Australia naglabas ng article. Nanginginig ako guys kasi nagagalit talaga ako. Ang Australian Embassy, naglabas sila ng article. Nabasa ko to na nagbigay sila ng awareness sa mga citizen nila na huwag pumunta ng Pilipinas, na hindi safe ang Pilipinas. Oh, ano yun? Fake news yun na nabasa ko mismo sa article sa news talaga na ano ng Australian na ganun. O mismong ibang bansa nalalaman na hindi safe ang Pilipinas, tapos gusto nyo gawin namin mag sugarcoat kami na sabihin maganda pa rin sa Pilipinas. Hindi tama yun. Hindi talaga tama yun. Hindi tama. Nandito ako sa Dubai. Kung nasa Dubai ka, huwag kang magsasabi ng tanga ang kapwa Pilipino mo dahil hindi tama. Hindi siya tama. Lahat may hangganan. Hindi ka pwedeng, kung nasa Pilipinas tayo, okay. Pero hindi pa rin dahil private citizen ako. Private person ako. Hindi, kahit na mag-comment man ako, wala kang karapatan na murahin ako, tawagin akong tanga dahil sa opinion ko. Hindi pwede yun. Hindi ako politician. Hindi ako sahuran ng taong bayan, ng mga taxpayer para may karapatan ka na murahin ako. Hindi ganun yun.